doon sa course ng iyong audit, Sir Atty. Wamil, no? Did you see any evidence o ebidensya pa kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Siguro dagdagan ko na lang din nun. Ito tayo tinatanong na rin yung tungkol doon sa mga paggamit ng mga alias sa ating mga center judges. No? Dahil alam naman natin na kinakailangan din na may pangangailangan na protektahan. No? Dahil nga confidential itong mga information. Sa ilalim ng Joint Circular number 2015-0, paano dapat maprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga confidential informant? Wala pong provision as to that, Your Honor. Kasi yung, wala po namang requirement yung circular as to the, pwede po ulit po ng tanong, sorry. Pwede yung kasi parang alam naman natin, no, dahil lalo na sa mga intelligence at saka yung mga babies, mga confi, ginagamit yung mga alias na nabanggit nyo rin kanina. Hindi ba pwedeng gamitin na lang, halimbawa, John Does, Jane Does, o Juan de la Cruz, kasi alam naman natin na binambibili at binamba-reward formation na siyempre pinoproteksyonan din natin yung mga pinoproteksyon ng mga agencies, yung identity no ng mga informants. Ang masasabi ko lang po, Your Honor, wala naman pong provision as to the joint circular sa use ng aliases kasi silent po yung joint circular. So tanggap yun. Halimbawa, nakita yung medyo parang kahit yung mga pangalan pokong alias lang ay tinatanggap dahil pag-intelligence gathering. We base lang po dun sa document submitted to us. So, kung wala pong naka-indicate dun sa document submitted to us, alias po yun, hindi po namin malalaman, Your Honor. Tapos meron din dapat may coordination paggamit ng intelligence or confidential. May coordination with law enforcement agencies. Tama po ba? Yes po, based on the joint circular po, Your Honor. So, doon po, tanong ko lang po, meron po bang o may nakita po ba kayong naganap na coordination with the agencies, no? Of course, PNP, PFP, PIDEA, at iba pa, NBI, na ginawa ang OVP, in this case, sa kanilang paggamit ng confidential funds para sa sinasabi nilang confidential programs. Based on the documents submitted po sa ICFA, wala po, Your Honor. Dahil sinasabi ng ng joint circular, kung di ako nagkakamali, na kailangan may proper coordination sa paggamit ng confidential funds with these law enforcement agencies. Yes po, based po on the joint circular, Your Honor. Isa ba ito sa mga findings ng COA sa IOM o sa audit observation memo? Notice suspension or notice of disallowance na inilabas laban sa OVP, yung walang coordination? Wala po kaming naging findings about dyan, Your Honor. Last, Mr. Presiding Officer, doon sa course ng iyong audit, Sir Atty. Wamil, no? Did you see any evidence o ebidensya pa kayo na si Vice President personally ang tumanggap, ang nakakuha o nagbenepisyo doon sa Confidential Intelligence Fund? Based on the documents po, wala po, Your Honor. Wala po akong personal knowledge about that po. So, para sa record, for the record, just last point, Mr. Presiding Officer, sa pagkakaroon o kawalan ng ebidensyang may pakita personal na pagtamanggap na kinabang ba ang isang opisyal na pamahalaan sa pundong bayan ay sapat na? O upang matukoy kung may umiiral na pananagutang administratibo, sibil o kriminal? Under the joint circular po kasi, since si OVP po, si head of the agency po yung may responsibility to oversee kung paano gamitin yung confidential fund and to ensure yung compliance nila dun sa joint circular, then the accountable person din po si head of the agency, Your Honor. So last question, upang maging malinaw ang inyong testimonya nang sabihin ninyong wala kayong nakitang ebidensya na ang pangalawang Pangulo mismo ang tumanggap, nagpanatili o nakinabang sa confidential test,
lamang ba ninyo ang inyong audit findings o at hindi kayo nagbibigay ng legal na konklusyon hinggil sa pagkakaroon ng kawalan ng pananagutan? Is it based on your audit findings or legal conclusion hinggil sa pagkakaroon ng liability? Based po sa audit findings, Your Honor. Kasi, nilalagay po namin yung persons accountable dun sa aming bini-issue po. Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.